Dominant Protector. Credit to the author. 1711-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Earth Tier Martial Skill, Misty Wildfire Feast. Bilang isang assassin, ang mga mata at bilis ni Terence ay mas mabilis kaysa sa mga normal na masters, kaya paanong hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Cecilion nang bigla siyang lumingon para salakayin si Julian. Gusto sana niyang gamitin si Cecilion bilang isang sparring partner, ngunit tila hindi na iyon posible na pagpasyahan niyang gumamit ng Earth Tier skill kaagad sa bat. Ang Wildfire Feast ay isang kasanayang sinanay ni Tito Fredo noon, at mayroon lamang ang unang 3 anyo, ngunit sapat na ang mga ito para sa Terence. Ngayon ang unang 3 anyo ay para sa Earth Class Masters. Si Terence ay nagsasanay ng Wildfire Feast nitong mga nakaraang araw, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na lumaban sa isang kaaway. Nanlamig ang mukha ni Cecilion, hindi niya inaasahan na si Terence ay may husay sa martial arts. Kailangang malaman ng isa na ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Mystic at Earth Class ay ang sining ng practitioner. Ang peking Cecilion ay gumamit ng tableta para mag-level up, kaya wala siyang alam na sining. Sa karamihan, ang kanyang lakas ay nasa unang bahagi ng Earth Class, o ang mga epekto ng pil ay maaaring itulak siya sa tuktok ng maagang yugto ng Earth Class pansamantala. Kung ito ay isang sagupaan ng purong lakas, maaaring hindi si Terence ang kanyang kapareha, ngunit ito ay ibang kwento na may isang martial skill. Ang martial arts ay iba sa purong pisikal na kasanayan. Bago ang Earth Class, ang lakas ng mga spiritual practitioner ay tungkol sa pagtitipon ng chi sa kanilang mga kamao at paa, gamit ang dami ng chi at ang lakas ng kanilang mga pag-atake upang talunin ang kalaban. Gayunpaman, maaaring mapakinabangan ng mga martial technique ang epekto ng totoong chi. Sa madaling salita, ginagawa nitong isang galaw ang tunay na chi, na mas nakakapangilabot kaysa sa purong totoong chi. Si Cecilion ay mula sa isang noble house, at natural na nakarinig ng martial arts. Marahil ay isa lamang itong freelancer tulad ni Terence na hindi pa nakarinig ng martial arts noon, ngunit ngayong nahuli na niya, sapat na ang isang normal na Wildfire Fist para maramdaman ni Cecilion na kaharap niya ang isang malakas na kaaway. Hindi na siya nag-abala pang atakehin si Julian, at pagkatapos marinig ang dagandong ni Terence, mabilis siyang umiwas at lumayo sa attack range ni Terence. Gayunpaman, hindi dumating ang kamao ni Terence matapos tumakas si Cecilion, at nakatayo pa rin si Terence sa kinaroroonan niya. Nalito si Cecilion, hindi ba gumamit si Terence ng Earth Tier skill? Bakit parang walang nangyari? I'm sorry, I failed. Pawisan si Terence. Si Tito Fredo ay hindi isang Earth Class, at hindi niya ito maipakita sa kanyang sarili, kaya kinailangan ni Terence na alamin ito mismo. Ito ang unang pagkakataon na nabigo siya sa isang tunay na laban. Pinaglalaruan mo ba ako? Hindi namamalayan ni Cecilion na si Terence ay walang alam sa anumang martial arts, at na-bluff lang siya. Hindi, kaka-advance ko lang sa Earth Class at natutunan ko ang bagong martial skill na ito, kaya hindi ako masyadong pamilyar dito. Hindi ako nagpadala nito. Sorry. Tumayo ka lang dyan at huwag gumalaw, susubukan kong muli at tingnan kung ito ay gumagana. Paumanhin ni Terence. F***sake. Sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Naasar si Cecilion, na isip ba ni Terence na siya ay isang 3 taong gulang na bata? Bakit nakatayo ka pa dyan at hindi gumagalaw? Huwag kang gagalaw at hintayin siyang umatake. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Terence sa kanya. Bigla niyang itinulak ang kanyang mga kamao at sumigaw, Wild Feast. Tumakbo si Cecilion palayo sa kinatatayuan niya, mas mabilis pa sa daga. Nagtago si Cecilion sa gilid at hindi namamalayan na tumingin sa direksyon na sinalakay ni Terence, ngunit napagtanto na hindi pa rin nagamit ni Terence ang kahit ano. Nakatayo si Terence sa kinaroroonan niya, at ang mga lugar na inatake niya ay hindi nasira. Terence, ginugulo mo ba ako? Galit na galit si Cecilion, naniwala siya na baguhan pa lang si Terence sa simula, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang kasanayan. Pero ano ito? Paano ito maniniwala ni Cecilion? Kahit sino ay maghahinala na si Terence ay sinusubukan lamang silang takutin. Hindi ako nakikipaglaro sa iyo. Talagang hindi ko ito na-i-post.
Hindi nagsinungaling si Terence kay Sissy Leon, wala siyang layunin, kaya ginagaya niya ang kanyang mga galaw sa Jade Space. Iyon ang kanyang unang pagkakataon na lumaban sa isang aktwal na kaaway, kaya 2 beses siyang sumablay. Sa tingin ko hinahanap mo si kamatayan. Galit na galit si Sissy Leon. Sandali lang. Tiyak na gagana ito sa oras na ito. Sinigawan muli ni Terence si Sissy Leon, Wildfire Feast. Hindi naniwala si Sissy Leon, ngunit hindi niya namamalayan na nagtago sa gilid. Itong si Terence ay isang sneaky bastard, paano kung hindi talaga siya nagpadala noon at nagpadala ulit? Sa kasamaang palad, hindi ito ipinadala ni Terence sa pagkakataong ito. Si Sissy Leon ay, nilero, muli na parang unggoy. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang pinaglalaroan siya ni Terence. Ayaw na ni Terence na gamitin ang Wildfire Feast. Matapos mabaygo ng 2 beses sa isang hilera, sumuko si Terence sa paggamit ng kamao at nagsimulang i-compress ang energy bomb. Sa totoo lang, medyo walang magawa si Terence nang lumipat siya sa paglipat na ito lang ang kanyang trump card, at medyo nakakaawa, ginamit na niya ito mula sa Golden Class hanggang Earth Class, at kailangan pa rin niyang gamitin ito. Hindi na makapaghintay si Terence na maghukay ng ilang bagong card, ngunit hindi bumukas ang batong pinto ng ikalawang palapag. Napag-aralan na niya at nagamit na niya ang lahat ng kakayahan ng unang antas ng sining ng Dragon Mastery ng lubusan, at wala na siyang makitang iba pang magagamit niya. At kaya, sinimulan niyang i-compress ang kanyang enerhiya at naghanda na gamitin ang Hadoken sa Sissy Leon. Of course, on the surface, sinusubukan lang niyang lokohin si Sissy Leon. Isang multo lang ang maniniwala sa iyo. Sissy Leon at itinaas ang kanyang kamao, Junior, papatayin kita ngayon upang bayaran ito. Sinimulan na ni Terence na i-compress ang enerhiya sa kanyang katawan, ngunit hindi pa ito sapat na oras para saktan niya ang sinuman. Nakataas lang ang kamao niya para kontrahin ang atake. Bang! Ang 2 kamao ay nagbanggaan sa gitna ng hangin na may malakas na putok. Ito ay ang tunog ng chi ng isang Earth Class. Napaatras si Terence ng 2 hakbang, ngunit hindi gumalaw kahit 1 pulgada si Sissy Leon. Namula ang mukha ni Terence, at pagkatapos ay namutla, lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Paf! Nagluwa si Terence ng isang subo ng dugo, na ikinagulat ng lahat na may mataas na pag-asa kay Terence. Hindi nila akalain na hindi kayang talunin ni Terence, isang tunay na Earth Class Early Phase, si Sissy Leon, isang peking Earth Class Early Phase na gumamit lang ng mga pills para mag-level up. Sa katunayan, sinusunog ni Sissy Leon ang kanyang sariling buhay kapalit ng lakas. Ang epekto ng tableta ay magpapanatili sa kanya sa Mystic Early Phase Peak, na nangangahulugang 1 hakbang na lang siya mula sa Mystic Early Phase Peak. 1712. Si Terence, sa kabilang banda, ay nakarating lamang sa maagang yugto ng klase ng Mystic. Medyo malayo pa rin siya mula sa rurok ng maagang yugto. Malinaw na kung sino ang mas malakas, at siguradong dehado si Terence kung magsasagupaan sila sa mga tuntunin ng purong lakas. Maaaring may kakayahan si Terence na labanan ang mga kaaway na mas mataas sa kanyang antas, ngunit ang problema ay multitasking niya. Ang chi sa kanyang katawan ay nahati sa 2, isa para sa compression at isa para sa pakikipaglaban kay Sissy Leon. Natural, dehado siya. Nangangahulugan ito na medyo mahina si Terence kaysa kay Sissy Leon. Kung hindi siya umatras ng 3 hakbang para pabagalin ang pag-atake ni Sissy Leon, mas marami pa siyang pinsalang naranasan. At ngayon, si Terence ay talagang nagkaroon ng internal injuries na hindi magaan o mabigat. Ha. Akala ko ba malakas ka, kakarating mo lang sa Earth Class Early Phase, andito ka na para magpakitang gilas, bakit hindi ka na nagpapakita? Nagsusuka ka ba ng dugo? Tuwang-tuwa si Sissy Leon nang makitang lumuwa si Terence ng dugo. Ang ibig sabihin nito ay magiging mas malakas siya kaysa kay Terence pagkatapos uminom ng tableta, at sulit ito. Ikaw ay Earth Class Early Phase Full Cultivation. Sabi ni Terence, nagkunwaring nagulat. Siyempre. Kung hindi, sa tingin mo ba ang mga gamot na panggamot ng matandang master na ito ay kinain ng libre? Sabi ni Sissy Leon, natuwa sa sarili. Maganda ang mood niya ngayong may tagumpay na siya. Idiot ka talaga. Mga nasa 40 ka na at tinatawag mo ang iyong sarili na matandang lalaki. Ang ibang tao ay nagpapanggap na bata pa, ngunit ikaw ay nagpapanggap na matanda. Mapanuksong sabi ni Terence.
Kahit anong sabihin mo, tiyak nakakainin ka ng matandang master na ito ngayon. Lumingalinga si Sicilion sa silid, bakit hindi ka nagsasalita? Natatakot ka ba? Bakit niya makakasama si Terence kung alam niya? Xander, Jerry, sabihin mo sa iyong mga alagad na huminto na, at ililigtas ko ang kanilang buhay. 17:13. Nagulat si Sicilion, gusto niyang umiwas, ngunit huli na. Ang energy bomb ni Terence ay tumama sa kanyang dibdib ng isang malakas na boom. Naramdaman ni Sicilion na parang may sumabog na landmine sa kanyang dibdib, ang puwersa ay nagtulak sa kanya palayo. Gustong tumayo ni Sicilion tulad ng ginawa niya kay Terence, nakakahiya kung siya ay ipapalipad. Gayunpaman, ang mga iniisip ni Sicilion ay masyadong simple, hindi na ito kasing simple ng pagkawala ng mukha. Sa pagsabog ng energy bomb, pinalipad ng malakas na chi wave si Sicilion. Dahil nakatayo siya roon na sinusubukang ipagtanggol ang sarili mula sa energy bomb, mas malala ang kalagayan niya ngayon, mas malala ang pagsabog. Kung siya ay natangay ng paunang pagsabog, masasaktan lang siya sa karamihan. Walang gaanong chi si Terence sa kanyang energy bomb, at nakagawa lang siya ng isang mid-size dahil sa mga hadlang sa oras. Ito ay halos magbibigay sa kanya ng bahagyang pinsala, at magagawa niyang samantalahin iyon. Gayunpaman, sa pagtutol ni Sicilion, naging sentro ng pagsabog ang kanyang posisyon. Ang malaking puwersa ay bumuga ng malaking butas sa kanyang dibdib, at ang kanyang sternum ay naputol. Ang kanyang mga laman loob ay ginawa ring isang tumpok ng dugong pulang tinadtad na karne. Si Sicilion ay wala ng oras para sumigaw bago siya bumagsak sa lupa, patay sa chi bomb ni Terence. May malaking dagwang butas sa kanyang dibdib, umaagos pa rin ang dugo. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Ang dramatikong pagbabagong ito ay nabigla sa lahat ng naruroon. Naging optimistiko sila tungkol kay Terence noong una, ngunit ngayon ay hindi na, at ngayon ang pagkamatay ni Sicilion napakabilis na hindi sila sanay. Siyempre, mas nabigla si Terence paano namatay si Sicilion ng ganun-ganun lang. Ang sarili niyang totoong enerhiya na bomba ay maaari lamang siyang tanggayan. Sa karamihan, ito ay magdudulot lamang ng maliliit na pinsala sa kanya, ngunit tiyak na hindi siya papatayin nito. Hanggat nasugatan si Sicilion, kailangan lang ni Terence na makitungo sa kanya ng maayos at magkakaroon siya ng pagkakataong patayin siya, ngunit hindi man lang sinubukan ng lalaki na umiwas, nagngangalit lang siya at tumayo doon, at ngayon ay sesubog na siya. Patay na siya. Lumapit si Terence at tumingin kay Sicilion, hindi na siya mamamatay. May malaking butas sa dibdib ni Sicilion. Nagkapira-piraso ang puso niya, at kakaiba kung buhay pa siya. Ang mga salita ni Terence ay nagdala ng katahimikan sa arena. Walang nang ahas na magkomento kay Terence. Ito ay isang nakakatawang tanong, ngunit walang nag-iisip na ito ay nakakatawa. Si Sicilion ay pinatay ni Terence, at iyon ang katotohanan. Sinong maglalakas loob na asar sa kanya? Si Jerwin ay pinapanood si Terence mula sa sandaling pumasok siya sa arena, at nagpakawala lamang ng mahabang buntong hininga pagkatapos patayin ni Terence si Sicilion. Alam niyang hindi siya natalo ng walang kabuluhan. Si Terence ay isang Earth-class early phase dealing na ang peking Terence ay isang piraso ng cake. At saka, masyado niyang minamaliit ang kanyang kalaban. Sa simula pa lang ay inisip na lang niya si Terence bilang bodyguard ng isang freelancer practitioner, at sa ganang kanya, si Terence ay wala sa antas ng noble house. Ang ilang maliliit na trick ay sapat na upang harapin siya. Ngunit ngayon, matapos makita ang pagpapakita ng lakas ni Terence, napagtanto ni Jerwin na kailangan niya ng mas makapangyarihang paraan para harapin si Terence sa hinaharap. Tapos na ang lahat. Bumantong hininga si Terence. Sayang nga lang at hindi niya nakuha ang kinaroroonan ng photon, pero naiintindihan niya na kahit hindi mamatay si Sicilion, hindi niya ito maaalala. Sa kanyang mga mata, ang photon ay isang maliit na karakter lamang. Bakit niya papansinin ang ganoong bagay? Kaya ang pagkamatay ni Sicilion ay ang paghihiganti ni Terence para sa photon. Mabilis na lumakad si Terence sa mesa at umupo sa upuang inuupuan kanina ni Sicilion, nakatingin sa mga ulo. Ang mga taong ito ay medyo natakot sa titig ni Terence. Lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi nangangahas na tingnan si Terence sa mata. Tanging si Edmund lang ang tumango kay Terence na may magandang intensyon.
Nagiging kakaiba ang kapaligiran sa meeting room, lahat ay narito para dumalo sa Noble House meeting, ngunit ngayong patay na ang bahay na iyon, iyak wala ng saysay na ipagpatuloy ang pulong. Gayunpaman, walang nang ahas na tumayo at umalis. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin nitong halimaw na si Terence? Naglakas loob pa siyang patayin si Cecilion, sino pa kaya ang kulang sa kanya? Ang 4 na dakilang aristokratikong pamilya at 5 menor de edad na aristokratikong pamilya, 8 na lang ang natitira. Tumingin si Terence sa lahat ng nasa mesa, sa wakas ay dama po ang kanyang mga mata sa mukha ni Miracle Dr. Kang. Hindi nakalmado si Miracle Dr. Kang, nakaupo siya sa mga pin at karayom. Siya at si Terence ay matandang magkaaway, at nagkaroon siya ng sama ng loob kay Terence mula noong birthday party. Hindi siya nag-alinlangan na papatayin siya ni Terence sa mismong lugar. Miracle Dr. Kang, para saan ka pa nakaupo dito? Magwala ka. Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin kay Miracle Dr. Kang. Ay! Aalis na ako. Tumayo si Miracle Dr. Kang na parang nabigyan ng amnesty. Ayaw na niyang mag-upgrade sa Noble House, masayang-masaya na siya na mananatili siyang buhay. Mamaya, isama mo ang iyong mga in-laws, ang pamilyang Turner. Maaari kayong mawala ng magkasama. Sabi ni Terence habang nakaturo sa dalawang magkapatid. Sina Jimmy at Benny ay mga matandang kaaway ni Terence, ngunit kahit ang Hidden House Pits ay hindi naglakas loob na guluhin siya, anong karapatan nilang tanungin siya. Nagkatinginan silang dalawa at nanlulumong tumayo. Angerwin? Hindi mo na ako kailangang tumawag ng mga pangalan, hindi ba? Sabi ni Terence habang nakatingin kina Jerwin at Mungyo. Terence, noon pa man tayo ay medyo close. Nakalimutan mo ba na ikaw ang nagbigay sa akin ng mga ideya noong hinahabol ko si Cheryl? Tanong ni Jerwin. Mula ngayon, ang 4 na dakilang angkan at ang 5 menor de edad na angkan ay magiging kasaysayan. Hindi sinagot ni Terence ang tanong ni Jerwin, ngunit sinabing, wala na ang lumang istruktura ng Noble House, kailangan ko itong muling planuhin, ngunit isang Jerwin, ayaw kitang isama. Ayos lang, ang aming pamilya ay hindi magaling sa pagsasanay, at nandoon lang kami para buuin ang mga numero noong kami ay mga marangal na bahay. Dahil sinabi mo yon, Terence, pagkatapos ay pupunta na lang kami. Naunawaan ni Jerwin na ang isang matalinong tao ay mas nakakaalam kaysa lumaban kapag ang mga pagsubok ay laban sa kanya. Tumayo siya at naghanda para umalis. Sa totoo lang, walang pakialam ang isang Jerwin sa pangalan ng Noble House. Tutal, tinutulungan lang ng isang pamilya ang apoy na Wolfgang. Hindi mahalaga kung sila ay mga marangal na bahay o hindi. 1714. Umalis sa meeting room si House Kang, House Turner, at House Ann. Maliban sa The Dead House Yak, mayroon lamang House Colton, House Song, House Lane, House Wu, House Yang, at House Sullivan left. Mula ngayon, kakanselahin na ang pangalan ng mga aristokratikong pamilya. May tumututol ba? Tanong ni Terence habang nakatingin sa mga patriarch. Hindi ko ginawa. Si Edmund ang unang sumang-ayon, alam niya na ang titulo ng isang noble house ay walang silbi ngayon. Ang nangyari ngayon ay malalaman ng publiko, at ang pinuno at hukom ng mga marangal na bahay, ang bahay na si Yak ay magiging kasaysayan at isang biro. Ang mga bahay na ito ay napagdesisyonan lahat ng bahay New York noon. Kung ang bahay New York ay namatay, ano pa ang mga bahay doon? Ang mga pamilyang malapit kay Terence, kahit na wala silang titulo ng noble house, ay napakakapangyarihan pa rin. Sa kabaligtaran, ang ilang mga pamilya na nagalit kay Terence, tulad ng 3 kakaalis lang, kahit na mayroon pa silang titulo ng noble house, sila ay nakatadhana na hindi magkaroon ng kaluwalhatian ng nakaraan. Siyempre hindi, tapos na ang panahon ni House Yak at ang mga matatandang tulad natin ay dapat bumaba. Mula ngayon, si Chester na ang mamamahala sa mga bagay sa bahay Wu, at pupunta ako at tututukan ang aking pagsasanay. Si Jerry ay isang matandang Zorro. Alam niya na kinilala ng kanyang apo si Terence bilang kanyang boss, kaya kahit na ang bahay na Wu ay isang noble house o hindi, ang bahay na si Wu ay hindi magiging dehado. At kaya, sumang-ayon si Jerry kay Terence. Wala rin akong problema dyan. Si Julian ang mamamahala sa pamilya Colton sa hinaharap, dagdag ni Keaton. Nabalitaan ko na magka-teammate kayo ng Yang Harold ko dati. Mas obvious pa, natural na pumayag ang pamilya naming Yang.
Nagpahayag din si Dorian ng kanyang opinyon. You must be Amara's boyfriend, right? Then we're a family, and I will leave Amara in your care. We, the Song family, hope that you'll help us out. Mas tuso si Xander. Mahuhulaan niya ang relasyon ni Terence at ng Amara sa paraan ng pagpasok nila sa meeting room ng magkasama. Hindi pwede yon. Lumang kanta, malinaw na boyfriend ko siya ni Jelay, paano siya naging boyfriend ng Amara mo? Hindi payag si Matandang Araw na gawin iyon. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa desisyon ni Jelay na humanap ng kasintahan sa labas na balitaan niya na ang kasintahan ni Jelay ay isang practitioner, isang mistake noon, ngunit pagkatapos lamang pumayag si Terence na magpakasal sa pamilya Linford ay pumayag siya na makilala siya ni Jelay. Ngunit ngayon, sa wakas ay nakilala na ni Matandang Araw si Terence, at sa mga ganitong sitwasyon. Tungkol naman sa manugang, ayaw na niyang pag-usapan pa ito kahit isang tulala ay nakikita kung gaano kahalaga ang kasikatan ni Terence sa mga pamilyang ito. Lahat ng mga marangal na bahay ay nagsisikap na mapunta sa mabuting panig ni Terence ngayon, at si Terence ay naging pangunahing pag-iral na pumalit sa bahay Enyaq, kaya ayaw ni Lolo Sullivan na madaig. Gusto niyang makita kung may mga batang talento sa Noble House meeting, hindi ba batang talento itong si Terence. Nasa harapan nila ang batang talento. Paano ito posible? Amara, sabihin mo sa akin, boyfriend mo ba itong young master na si Terence? Tanong ni Xander kay Amara. Jelay, ang boyfriend na sinasabi mo, hindi ba siya iyon? Hindi umatras ang Matandang Araw. Sa kabilang banda, parehong namula sina Amara at Jelay, hindi talaga sila ang mga kasintahan ni Terence, at si Amara ay nasa kalagitnaan ng paghabol sa kanya, habang si Jelay ay nagpapanggap lamang. Paano nila sasagutin iyon? I'm Shield Bro's second wife. Plus, meron siyang 3 asawa, 2 pangunahing asawa at 2 pangalawang asawa. Ano ang ipinaglalaban yung 2? Nakapila pa sila. Sagot ni Yasi. Parehong natigilan ang kantang Xander at ang Matandang Araw. Hindi nila alam kung bakit tinawag na Shield Bro si Terence, ngunit ang taong tinutukoy ni Yasi ay malamang na si Terence. At mayroon ng 4 na asawa si Terence. Pumila lang ang apo niya. Araw, Son, or Sullivan. Napakunot ang noo ni Xander sa pag-iisip paano magiging mistress ng iba ang apo ng House Song. Kailangan niyang pumila para doon. Ang matandang lalaki na si Sullivan ay ganoon din ang iniisip, tinitingnan si Jelay na may kainahinala. Napakasarap magkaroon ng isang apo sa ganitong edad sa isang pamilya. Gusto kong pakasalan ang apo ko kay Terence, ngunit walang sino man. Ang elder ni Housewood, si Chester, ay biglang bumantong hininga. Ang kanyang mga salita ay parang wake-up call, parehong kantang Xander at ang matanda ay bumalik sa kanilang katinoan. Oo, si Terence ay isang Earth class, isang pag-iral sa parehong antas ng mga masters ng mga nakatagong bahay. Hindi naman kawalan ng apo niya na pakasalan siya at maging concubine. At ngayon, tila si Terence ang naging pinakamalakas na kapangyarihan matapos palitan ang bahay na si Yuck. Bagamat nag-iisa siya, hindi siya nag-iisa. Siya ay may ilang compound, at silang lahat ay tagapagmana ng iba't ibang maharlikang pamilya. Fine, pumila na ako. Pumila pa ako sa harap ng Sullivan family mo. Mabilis na sabi ni Xander, natatakot na hindi man lang siya magkaroon ng pagkakataong pumila. Bakit kayo mauna? Hindi rin masama ang pamilya natin sa Sullivan. Hindi masaya ang matandang lalaki ng pamilyang Sullivan. Sige. Kayong 2 matandang patriarka, tumigil na kayo sa pag-aaway. Mapait na ngumiti si Terence, bigla siyang naging mainit na kalakal. Ngunit wala si Terence dito para maghanap ng nobyo, narito siya para bumuo ng sarili niyang puwersa. Kaya kinawian ni Terence ang kanyang kamay para pigilan ang pagtatalo ng 2, Amara, Jelay, and I are all very good friends. Tungkol naman sa relasyon natin, hayaan na lang natin ang kalikasan. Huwag na natin itong pag-usapan. Ang gusto kong sabihin ngayon ay kahit nakanselado na ang mga maharlikang pamilya, I'm planning to set up a practitioners all association of you to think.
Sinabi ko sa iyo, si Chester ang namamahala sa bahay ni Wu mula ngayon, hindi na ako sasali. Agad na sinabi ni Jerry payag siya sa anumang iminumungkahi ni Terence. Si Jerry ay hindi tulala si Chester ay napunta sa isang mystic late phase peak mula sa Golden Class, hindi siya maniniwala kung sasabihin ni Terence na hindi niya ito ginagawa. Kaya natural, ganap na susuportahan ng bahay Wu ang desisyon ni Terence pagkatapos matanggap ang mga benepisyo. Nadismaya si Chendong na nakatayo sa likod ng Jerry. Mula nang ipakita ni Chester ang kanyang lakas bilang isang mystic late phase peak, paulit-ulit siyang nabigo. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila ni Chester, hindi na niya ito maaabutan. Pero ayaw niyang sumuko. Bakit ang swerte ni Chester? Saan niya nakuha ang kanyang lakas, ang pagkakaroon ng isang mabuting amo na tulad ni Terence? Bakit napunta kay Chester ang lahat ng magagandang bagay? Mula noong bata pa siya, sa loob man ng bahay Wu o sa labas, palagi na itong ganito. 17-15. At kaya, hindi ito matanggap ni Chendong, ngunit sa sandaling ito, alam niya kung saan siya nakatayo. Bagamat hindi siya nasisiyahan, nakayuko lamang siya at tumahimik. Hindi maintindihan ni Chendong kung bakit napakaswerte ng kanyang Chester, at kung bakit napaka-unfair ng kanyang kapalaran. Gusto niyang baliktarin ang mga bagay-bagay, ngunit sa sitwasyon ngayon, tanging ang galit at pagkukunwaring masaya ang nagagawa niya, na may peking ngiti sa labi. Walang masabi si House Colton. Malaki na si Julian ngayon, kaya hayaan natin siyang magdesisyon. Napakasaya ni Kitten ngayon. Dahil sa biglaang pagbabalik tanaw na ito, napagtanto niya na hindi lang lumaki at matured ang kanyang apo, ngunit higit sa lahat, may nakilala siyang benefactor. Sa wakas ay mapanatag na siya. Ang lalaking tagapagmana ng pamilya ng kanta ay hindi pa lumalaki, ngunit maaari pa ring gumawa ng mga desisyon si Amara sa ngayon. Nagpahayag din ng suporta si Xander. Kahit na ang isang tulala ay masasabi na ang Practitioners Association ni Terence ay katulad ng mga marangal na bahay noong una, na may ibang pangalan. Hanggat miyembro sila ng Practitioners Association, magiging katulad pa rin sila ng mga maharlikang bahay, kahit na si Terence ang organizer. Mas magiging glamorous sila kaysa dati, at tataas ang bilang ng mga practitioner at lakas. Wala rin kaming tutol. Kahit na walang magsasaka ang aming pamilya, kung hindi tutol si Miracle Dr. Linford, willing kaming sumama. Medyo close si Miracle Dr. Linford at ang amo kong si Tommy Lane. Sigurado akong walang magiging problema sa komunikasyon, nakangiting sabi ni Edmund. Walang anumang pagtutol si House, yang hahayaan natin si Yang Harold na gumawa ng mga desisyon sa hinaharap. Oras na para sa isang matandang tulad ko na magretiro. Sabi ni Dorian. Ang tanging natitira ay ang pamilya Sullivan. Bagamat ang matandang Sullivan ay lubos na sumang-ayon sa desisyon ni Terence, lahat sila ay nagpadala ng isang tao upang panatilihin ang kanilang relasyon kay Terence. Sa madaling salita, sila ang mga tagapagsalita ng kanilang mga pamilya sa Practitioners Association, na katumbas ng pagkakaroon ng pinuno ng bahay. Gayunpaman, hindi makapagpasya si Elder Sullivan kung sino ang gaganap sa papel na ito. Ang apelyido ni Jelay ay Sullivan, ngunit hindi siya mula sa parehong pamilya. Siya ay naiiba sa kanta Amara. Ang pamilya ng kanta ay mayroon lamang isang batang lalaki, kaya hinayaan niya ang kanta na Amara na pumalit sa ngayon. Ngunit ang dalawang anak ni House Sullivan ay hindi na bata kung hahayaan nilang si Jelay ang gampanan ang papel na ito, walang dahilan para baguhin ito. Nasa mahirap na posisyon ang matandang si Sullivan, hindi siya makapagdesisyon ngayon, at tumangala kay Jelay. Nahulaan na ni Jelay ang mga paghihirap ng kanyang lolo, ngunit hindi niya ito pinansin. Ayaw niyang sakupin ang araw ng bahay. Kaya ngumiti siya at sinabing, Trent, hindi mo ba nakilala si Terence at naging maayos ang pakikitungo sa kanya? Sa hinaharap, ikaw ang mamamahala sa pakikipag-ugnayan sa pamilyang Sullivan. Masyado akong maraming bagay na gagawin sa kumpanya, kaya parang wala akong oras. Sige. Tuwang-tuwa si Trent, hindi niya akalain na magsasalita si Jelay para sa kanya sa oras na ganito. Sa katunayan, sa kanyang posisyon sa araw ng bahay, ito ay medyo awkward.
Siya ay may isang malaking kapatid na lalaki sa itaas niya, at siya ay isang prangka na tao, kaya hindi siya angkop na maging pinuno ng bahay. Ngunit ngayon, nalutas ng mga salita ni Jelay ang awkward na sitwasyong ito. Trent, pangatlong beses na tayong nagkita, di ba? Nakangiting sabi ni Terence. Oo, ano ang pangalan ko sa hinaharap? Ang aking bayaw. Tumawa si Trent. Nakakatuwang isipin iyon. Noong una niyang nakilala si Terence, sinabi niyang paprotektahan niya si Terence at hahayaan si Terence na lumapit sa kanya para sa problema, ngunit sa isang kisap mata, pinalitan ni Terence ang bahay na si York at naging numero 1 practitioner sa karaniwang mundo. Tawagin mo na lang akong Terence. Ang iyong kapatid ay matalino, mahinang sabi ni Terence, ako lang ang kanyang kalasag. Hahanapin niya ako kapag kailangan niya ako, ngunit hindi kapag hindi niya kailangan. Ginawa lang akong shield bro. Ang mga salita ni Terence ay nagangat ng tensyonado na kapaligiran, at sa wakas ay naunawaan ng lahat kung bakit tinawag ni Yasi si Terence na kalasag na bro. Kaya ito ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos, tatawagin kitang boss tulad ni Chester at ng iba pa. Nagpasya si Trent na pumila sa iba dahil tinawag siyang boss ni na Chester at Julian, pagkatapos ay tatawagin niya itong boss. Hihihi ngumiti si Terence, actually ang dahilan kung bakit ako nag-set up ng Practitioners Association ay napakasimple. Nais kong lahat ay magkaisa. Tutulungan ko rin ang isang tao sa iyong pamilya upang mabilis na lumakas. Sigurado akong nakita ni Chester, Julian, at Amara ang lahat ng mga pagbabago, ngunit ang bawat bahay ay may isang lugar lamang pag-iisipan naming magdagdag ng higit pa sa ibang pagkakataon. Magagawa lamang ni Terence na i-level up ang kanyang mga pinagkakatiwalaang aid, ngunit hindi siya nang ahas na gamitin ang sining ng Dragon Mastery sa iba. Ito ay isang isyu ng katapatan, at hindi ito mabuti para sa kanyang sariling kaligtasan kung may mabalitaan. Bagamat bago ito, lahat ay may hinala na ang biglaang pagtaas ng lakas ni Chester, Julian, at Amara ay may kinalaman kay Terence, ngunit ngayong si Terence na mismo ang nagsabi nito, nagulat pa rin sila at medyo nanghihinayang. Ang bawat bahay ay mayroon lamang isang pwesto, na nangangahulugang sina Chester, Julian, Kanta Amara, Yang Harold, at Jelay lamang ang makakatanggap ng pabor ni Terence. Tungkol naman sa bahay ni Lane, wala pa silang mga practitioner, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Ang isa na nakadama ng labis na panghihinayang ay si Trent. Alam niyang ang pwesto ni Terence ay tiyak na mapupunta kay Jelay, at siya lamang ang may espesyal na sitwasyon sa lahat ng mga kinatawan. Ngunit hindi ito mahalaga. Sinabi ni Terence na maaari niyang dagdagan ang bilang ng mga pwesto mamaya, na nangangahulugan na mayroon pa siyang pagkakataon. Nagpatuloy si Terence matapos makita ang excitement sa mga mukha ng lahat. Sa totoo lang, dapat malinaw na malinaw sa lahat ang tungkol sa aking pagkakakilanlan. Doktor ako, ngunit ang isa ko pang pagkakakilanlan ay isang pillmaster. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis kong nadaragdagan ang lakas ng iba. Gayunpaman, ang aking enerhiya at antas ay limitado, kaya hindi ako makakagawa ng mga table tasks ng walang limitasyon. Itinulak ni Terence ang mahiwagang kakayahan ng sining ng Dragon Mastery sa The Alchemist. Ang pagkakakilanlan ng isang alchemist ay nalantad na minsan nang siya ay nagtatago sa bahay ni Duran. Pagkatapos ng lahat, bihira ang mga alchemist, ngunit hindi ito isang bagay na iisipin ng mga tao na mali. Ngunit kung sinabi ni Terence na maaari niyang ilipat ang kanyang purong enerhiya sa iba, magiging malaking bagay kung alam ito ng mga tao. Natakot si Terence na mahuli siya bilang isang lab rat. Gayunpaman, iba ang mga alchemist. Walang silbi ang pagkuha ng alchemist dahil kahit sinong cultivator na may utak ay mauunawaan na hindi lahat ay maaaring maging alchemist. Bukod dito, nagkaroon ng hindi nakasulat na tuntunin sa pugilistic na mundo. Ang katayuan ng isang alchemist ay mas mataas kaysa sa iba. Walang pamilya o sekta ang kukuha ng isang alchemist at pipilitin siyang pinuhin ang mga table tasks para sa kanila. Ito ay katumbas ng paglabag sa mga alituntunin ng pugilistic na mundo. 1716. Since pwede kang mangagaw, then fine, mas malakas ang sekta ko sa'yo, kaya aagawin ko sa kamay mo si The Alchemist.
Sa ganitong paraan, ito ay magiging isang gulo. Bukod dito, ang mga alchemist ay hindi mga individual, ngunit isang nagkakaisang puwersa. Halos walang alchemist ang naging alchemist mula sa isang rogue cultivator. Halos bawat alchemist ay may isang master o isang sekta, at ang kanilang master o sekta ay may isang malakas na network ng mga koneksyon. Ito rin ang dahilan kung bakit walang nang-ahas na pilitin ang isang alchemist. Kaya naman gumawa si Terence ng refinement master identity para sa kanyang sarili para hindi niya maakit ang atensyon ng kanyang mga kalaban. Isang alchemist. Matapos ihayag ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan, ang lahat ng naruroon ay nagkakagulo. Bagaman, sa sinaunang antas, halos lahat ng sekta ay nakipag-ugnayan sa mga alchemist dati, ngunit sa mga marangal na bahay at mga tagong bahay, lalo na sa mga normal na bahay na marangal, marami ang hindi pa nakakita ng alchemist sa buong buhay nila. Sila ay mga pag-iral lamang sa mga alamat, at ngayon, sila ay nakaupo sa harap nila. Si Chester, Julian, at Amara, sa kabilang banda, ay hindi gaanong nag-react, alam na nila ang tungkol sa plano ni Terence, kaya hindi na sila nagulat. Ang iba, gayunpaman, ay iba lalo na si Jelay, na napagtanto na hindi niya naiintindihan si Terence. Si Terence ay isang alchemist. Hindi ba ito masyadong nakakagulat? Ginawa ba niya ang lahat ng uri ng mga bagay? Si Housley naman ay naliwanagan. Bumantong hininga si Tommy. Hindi katakataka na ang mga medikal na kasanayan ni Miracle Dr. Linford ay napakaganda at nakakagawa pa siya ng isang nakakagulat na tableta tulad ng longevity pill. Isa siyang alchemist. Alam ni Housley na ang longevity pill ay ginawa ni Terence, ngunit hindi alam ng iba pang marangal na bahay ang tungkol dito. Nang marinig nila na ang tableta na nagdulot ng malaking kaguluhan sa auction ay ginawa ni Terence, napagtanto nila. Si Martin ay wala sa antas na iyon, kung tutusin wala siyang naisip na anumang espesyal sa nakalipas na ilang taon, palaging pinipigilan ang pangalan ng Miracle Doctor na si Kang. Kamakailan lang ay bigla siyang sumikat, at lahat ng ito ay dahil kay Terence. Sige, kung wala ng iba, maaari kang umalis. Makikipag-ugnayan ako sa contact person ng iyong mga pamilya sa hinaharap. Si Terence ay hindi masyadong nasiyahan sa pagkabigla mula sa karamihan. Ang kanyang pangunahing layunin dito ay sirain ang bahay Enyaq, at tipunin ang iba pang marangal na bahay, puwersa. Sa puntong ito, wala nang mga hadlang si Terence sa antas ng marangal na bahay. Maaari siyang kumalma at isipin ang tungkol sa kanyang relasyon sa Hidden House York at Hidden House na si Hale. Ang unang araw ng pulong ng maharlikang kamara ay natapos sa pagmamadali. Parang isang malakas na simula ngunit mahinang pagtatapos, ngunit ang kalooban ng lahat ay mabigat at masaya sa parehong oras. Ang istruktura ng mga marangal na bahay ay magbabago. Si House Turner, House Ann, at House Kang ay pinaalis ni Terence sa Alliance, at hindi nila ito pinabayaan. Ngunit anuman ang mangyari, hindi na ito ang kanilang alalahanin, iniisip nila ang mga benepisyo ng kanilang sariling pamilya. Ngayon ang bahay na iyon na si York ay pinalitan ni Terence, hindi lang wala silang nawala, nakakuha pa sila ng mas malaking benepisyo. Lalo na ang pakikipagkasundo sa isang tulad ni Terence, na isang Earth-class early phase at isa ring alchemist, ito ay isang magandang bagay kahit na ano. Sa isang hotel na hindi kalayuan sa auction ni York nakaupo ang magkapatid na Turner, Miracle Doctor na si Kang, at Gillier. Bagamat nagkaroon ng kalungkutan at hidwaan sa pagitan ng dalawang pamilya noon, ngayon na pareho silang nasa iisang bangka, magkasama silang naupo at naghanda upang pag-usapan ang mga hakbang para sa hinaharap. Gusto nilang kunin ang isang pamilya na sumama sa kanila, ngunit sina Mungyo at Jerwin ay tila hindi interesadong makisali. Para bang ang pangalan ng isang noble house ay hindi mahalaga sa isang pamilya. Sa katunayan, ito ang kaso. Nais ng mga maharlikang bahay na ito ang pangalan ng isang maharlikang bahay upang sila ay makakuha ng pangangalaga sa iba pang marangal na bahay kapag sila ay nagnenegosyo. Gayunpaman, ang negosyo ng isang pamilya ay ang uri na hindi maaaring ilantad sa publiko. Ang pagkakaroon ng pangalan ng isang noble house ay medyo natakot sila. Sa makatuwid, wala silang pakialam sa pagkawala ng titulo ng isang aristokratikong pamilya.
Magkaiba ang House Turner at House Kang. Nais ni House Kang na maging isa sa mga marangal na bahay dahil sila ay isang alyansa ng mga marangal na bahay kung saan ang bahay na si York ang core. Sinuportahan at inalagaan nila ang isa't isa upang sila ay maging maayos sa teritoryo ng bawat isa. Ngayon na ang bahay na iyon ay pinalaya si Turner sa bilog ng mga marangal na bahay, hindi na sila umaasa na ang ibang mga marangal na bahay ay mag-aalaga pa sa kanila. Kahit na mayroon silang suporta ng Hidden House Pits, ang mga marangal na bahay na iyon na may suporta ni Terence ay hindi magbibigay ng anumang mukha kay Turner. Mahirap para sa kanila na umunlad sa hinaharap. At kaya, hinayla ni Benny si Jimmy at ibinaba ang kanyang kinatatayuan, naupo kasama ang Miracle Doctor na si Kang at Guillermo, ang 2 taong hindi siya masaya. Terence, kahit ang Hidden House Pits ay walang magawa sa kanya. Walang magawang tanong ni Miracle Doctor Kang habang nakatingin kina Benny at Jimmy. Alam niya ang 1 o 2 bagay tungkol sa nangyari sa pagitan ni Terence at ng bahay ni Turner, at alam niya na 3 tao mula sa bahay Pits ang namatay. Hindi niya maintindihan kung bakit wala silang ginawa kay Terence. Marahil ay may malaking background sa likod nitong si Terence. The Hidden House Pits ay nagbabala pa nga sa amin na huwag makipagkulitin sa kanya, ngunit ngayon ay umabot na kami sa punto na kailangan na namin. Jimmy sa pagpipilit niya sa amin ng ganito, ang negosyo namin na kasisimula pa lang ay matatapos na. Kailangan naming umatras pabalik sa maliit na lupang ito sa Starfield, at ito ang base ni Terence. Oo, kumikita ka para sa Hidden House Pits, hindi ka nila basta-basta iiwan pagkatapos ng nangyari, di ba? Mahinahong tanong ni Guillermo. Sige, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Si Benny ay isang matalinong tao, kinaway niya ang kanyang kamay, hindi sinasagot ang tanong ni Guillermo. Alam niyang gusto ni Guillermo na ipaghiganti niya ang bahay na si Pits, ngunit nilinaw na nila ang kanilang paninindigan, hindi pa sila lubos na kumpiyansa na gawin nila ito, kaya gusto niyang makita kung ano ang mayroon sila. Sabi ko, matandang ulo kang, gumawa ka ng sapat na paghahanda upang maging isang maharlikang bahay, hindi ba? Ano ang iyong bargaining na pamilya sa panahong ito para hindi ako maging isang walang kapantay na pamilya? Huwag isipin na ang dahilan na ito ay sapat na upang matulungan ang bahay Pits. Sige, dahil iyon ang kaso, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Natatandaan mo pa ang tabletang pampahaba ng buhay, tama ba? Tanong ni Miracle Dr. Kang. Siyempre naalala ko. Bakit? Tanong ni Benny. Kami, kabahayan Kang, ay kasalukuyang nagsasaliksik tungkol sa tableta ng pagpapahaba ng buhay at pagpapatalsik ng lason, at kung maaalis natin ang balakid na ito, Terence, maaari tayong magsanib puwersa. Naniniwala ako na sa ating mga kamay ang recipe ng tableta, kahit ang mga nakatagong bahay ay igagalang tayo. Sabi ni Miracle Dr. Kang. 1717. Oh, natapos mo na ba ang research mo? Nagulat na tanong ni Benny. Kaunti na lang. Umiling si Miracle Dr. Kang. Ngunit masasabi mo sa Hidden House Pits na kung tapos na ito, maaari ko silang bigyan ng prioridad, basta't sinusuportahan nila tayo. Mabuti naman. Babalik ako at hihilingin ang opinyon ng Hidden House Pits. Ngunit hindi ko magagarantiya. Sabi ni Benny pagkatapos ng isang paghinto. Mabuti. Nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ating mga bahay noon, ngunit ngayon, dapat nating pabayaan ang mga ito at magtulungan upang labanan ang Power Alliance ni Terence. Sa tingin ko maaari nating ipagpatuloy ang kasunduan sa kasal sa pagitan ng ating 2 bahay. Sabi ni Guillermo. Malayo ang iniisip ni Guillermo kung ikinasal pa rin ni Polong si Melissa, ito ay magpapatatag sa kanyang posisyon sa bahay ni Kang dahil ang mga Kang at Turners ay nagkaugnay na mga interes. Ang kasal ay hindi maikakailang isang malaking bargaining chip. Maaaring isaalang-alang ang bagay na ito. Gayunpaman, pag-usapan natin ito pagkatapos nating madaanan ang balakid na ito sa ating harapan. Hindi tinanggihan ni Benny ang alok ito ay kasal lamang sa pagitan ng isang pamangkin ng ibang apelyido at bahay na si Kang, pagkatapos ng lahat, at hindi siya maaaring maging masyadong calculative.
Dagdag pa, kung talagang nagawa ni House Kang ang tabletang pampahaba ng buhay at nagpapalabas ng lason, tataas ang kanilang katayuan. Ang epekto ng pill na ito sa mga practitioner ay halos kapareho ng maalamat na pang-apat na antas na golden class na tableta, ang bone cleansing pill. Sa katunayan, ang siyentipikong pangalan ng Marrow at Bone Cleansing Pill ay ang Grand Foundation Building Pill, habang ang Foundation Building Pill ay maaari ding tawaging Minor Marrow at Bone Cleansing Pill. Ang epekto ng longevity at toxin cleansing pill na ito ay tila mas mahusay kaysa sa Foundation Building Pill. Kung hindi ito mabebenta ng ganoon kataas na presyo sa auction. Ang tableta para sa pagtatayo ng pundasyon ay makapagpapainit lamang ng katawan ng isang tao at hindi makapagpalawig ng buhay ng isang tao, ngunit ang tableta na nagpapahaba ng buhay at nakapagpapalabas ng lason ay maaaring. Sige, mas mahalaga pa rin ang mahalagang bagay. Kung gayon, hihintayin namin ang iyong mabuting balita. Tumango si Miracle Dr. Kang. Kasabay nito, sa lungsod ng Starfield, may malaking nangyari. Dinala ni Cody ang mga tao sa ampunan at iniulat ang bagay kay Irving matapos ang talakayan sa din ng ampunan ay natapos. Si Irving ay nasa masamang mood kamakailan. Siya ay extorted ng ilang daang milyon ng isang nakadamit dugo na Yellow Spring sect ng walang dahilan. Hindi niya kayang sakta ng sekta, ngunit ang isang maliit na orphanage ay wala sa kanyang paningin. Cody, kunin mo si Bosso at sunugin mo ang bahay ampunan. Damn it, binibigyan ko sila ng mukha, pero ayaw nila. Sa pagkakataong ito, gagawin kong mawala lahat ng puhunan nila. Hinampis ni Irving ang mesa sa galit. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Mula nang dumating siya sa lungsod ng Starfield, maliban sa pagkuha ng Chi Gathering Pill para sa bahay ni Hale, wala na siyang nagawa. Para maging pinuno ng Hidden House Hale, hindi lang kailangan ng isa ang kontribusyon ng Chi Gathering Pill. Kailangang magkaroon ng iba pang kakayahan ng isa, kaya walang tigil na kumikita si Irving. Oo. Kung gayon, ihahanda ko ang aking mga tauhan. Tumango si Cody. Gawin ito ng malinis. Huwag mag-iwan ng anumang ebidensya. Tandaan, sunugin ito ng malinis. Sunugin ang lahat ng mga bahay sa ampunan. Kung ang apoy ay naapula, maaari pa tayong mabuhay, ngunit mahirap itong gawin muli, sabi ni Irving. Huwag kang mag-alala, Master Irving. Magaling ako dito. Tinapik ni Cody ang kanyang dibdib at nangako. Paano ito? Humanda ka, at ako mismo ang magsisindi ng apoy. May apoy si Irving sa kanyang puso na hindi niya maibulalas, at naipalabas niya ito sa pamamagitan ng pag-iilaw nito sa kanyang sarili. Walang problema, handa na ako. Master Irving, maaari kang pumunta at sindihan ang apoy. Sabi ni Cody. At sa gayon, sa isang madilim at maangin na gabi, dinala ni Irving sina Cody at nakatatandang Zoe sa ampunan. Napuno ng malaking halaga ng gasolina ang pickup truck ni Cody. Ito ay para paghandaan ang pagkasunog ng ampunan. Napakaganda, ito ay isang magandang araw. Ang panahon ay tuyo at ang buwan ay madilim. Ito ay isang magandang araw upang magsunog. Elder Zoe, kumuha ka ng mas maraming langis, hanggat kaya mo mas malaki ang apoy, mas mabuti. Sabi ni Irving. Walang problema. Kasabay nito, bumaba si Elder Zoe sa kotse, nagdala ng isang bar aisles ng gasolina, at tumalon sa orphanage. Si Elder Zoe ay isang Earth class ngayon, at hindi siya ma-detect ng Dean at Akira. Gumawa siya ng ilang biyahe pabalik-balik, at ibinuhos ang lahat ng gasolina sa bakod sa paligid ng ampunan. Handa na ang lahat, maaari mo nang simulan ang apoy ngayon, Master Irving. Sabi ni Kuya Zoe. Magaling. Bumaba si Irving sa kotse na Bumaba si Irving sa kotse na may hawak na sulo. Inihagis niya ito sa bakuran ng ampunan na may whoosh. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilan pang mga sulo mula kay Cody at inihagis lahat sa ampunan. Samantala, nasusunog ang bahay ampunan. Umalis na tayo pagtapos natin. Ipinalakpak ni Irving ang kanyang mga kamay at sinabing may kasiyahan. Ang pagkasunog ng ampunan ngayon ay nagpaginhawa sa kanya.
Siya ay binubuli ng tagasunod ni Terence, si Chester, at hindi siya makapaghiganti. Ang kanyang bali na binti ay pinagaling ng elderby, ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng insidente ng Yellow Spring Sect, at gusto na niyang mamatay. Ngayon, sa paglabas ng apoy na ito, sa wakas ay natunaw nito ang karamihan sa kalungkutan sa kanyang dibdib. Sumakay sina Irving at Kuya Zu sa kotse, at inapakan ni Coldy ang gasolina, at nawala ang pickup sa gabi at ang apoy. Sa napakalaking apoy, tiyak na masisira ang orphanage bukas. Sabi ni Coldy habang nakatingin sa rearview mirror. Napaka-cool. Hindi katakatakang maraming palaruan para mapawi ang stress at hayaan ang mga tao na sirain ang mga ito. Ito ay naging napakasaya. Gusto ko talagang sunugin ang isa pang bahay. Tuwang-tuwang sabi ni Irving. Ha, susunugin natin ang villa ni Terence kapag lumabas ang matandang master. Pagdating ng panahon, aayusin namin ang lahat ng luma at bagong score namin sa kanya. Sabi ni Coldy. F***, hindi katakataka na gusto ni Terence na give-in ang aking skyscraper, kaya ang pagkawasak ay isang kasiya siyang bagay. Hindi ko na masisira ang gusali, kung hindi, mag-e-enjoy ako. Ang sabi ni Irving na may panghihinayang. Bumalik si Irving at ang grupo sa Floating Clouds Bar at nakatulog sa tuwa. Yung orphanage naman, busy. Si Akira ang unang nakapansin na may mali. Siya ay nanlulumo, ngunit siya ay natutulog nitong mga nakaraang araw dahil sigurado siya na siya ay may sakit sa pag-ibig. Ang imahe ng lalaking magnanakaw ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan, at madalas siyang magkaroon ng insomnia. Sa kalagitnaan ng gabi, muli niyang napanaginipan ang lalaking magnanakaw, kaya paggising niya ay bigla siyang nakakita ng apoy sa labas ng bintana. Nagulat siya at nagmamadaling lumabas ng bahay niya. Sa oras na ito, ang patio at ang mga ambi ay nasusunog na. 1718. Wala nang pakialam si Akira sa mga gamit sa kwarto niya at dali-daling pinuntahan ang Dean, Master, hindi maganda. May sunog. Mahinang natutulog ang principal, at ang boses ni Akira ang gumising sa kanya. Laking gulat niya nang makita niya ang sitwasyon sa labas. Bilasan mo, iligtas mo ang bata. At kaya, mabilis na tumakbo si Akira at ang Dean sa dormitoryo ng mga bata. Sa kabutihang palad, silang dalawa ay mga disipulo ng sekta ng Feian. Bagamat sila ay nasa dagat ng apoy, lagi silang makakahanap ng matutuluyan. Nagbuwis ng buhay silang dalawa para save the children sa orphanage. Ang bahay ampunan sa likod nila ay nasa dagat ng apoy. Napakalakas ng hangin ngayon, at tuyong-tuyo ang hangin, kaya nawala ng kontrol ang apoy sa isang iglap. Mula sa ampunan, nagpapakita na ito ng mga palatandaan ng pagkalat sa iba pang mga lugar. Nag-react lang si Akira pagkatapos nilang mailabas ang mga bata. Master, tawagan natin ang bumbero. Ang ampunan ay masusunog. Sa kanyang pagmamadali, hindi dinala ng matandang principal ang kanyang telepono. Malapit ang orphanage sa construction site kung saan dating shantytown, at sa kabilang side naman ay business district. Gayunpaman, ang lahat ng mga tindahan ay sarado sa gabi, kaya mahirap makahanap ng isang solong tao. Laminggalinga ang matandang punong guro at sa wakas ay nakakita ng pampublikong telepono para tumawag sa alarma ng sunog. Gayunpaman, kumalat na ang apoy sa construction site ng shantytown sa tabi ng orphanage. Sa oras na tumunog ang alarma ng makina ng bumbero, ang apoy ay nawala na sa kontrol. Bagamat marami pang mga truck ng bumbero ang dumating upang tumulong, naapula lamang ang apoy sa madaling araw dahil sa malakas na hangin at malaking apoy. May mga tambak din ng mga nasusunog sa lugar ng pagtatayo, tulad ng mga race 8 na gawa sa kahoy. Sina Irving, Coldy, at Boss Zu, sa kabilang banda, ay nakatulog ng mahimbing. Kinaumagahan, pagkagising nila, hindi na hinintay ni Irving na buksan ni Coldy ang TV. Bilasan mo, tingnan mo ang balita. Sa tingin ko ay sira na ang orphanage. Haha, dapat yun na. Tumango si Coldy at binuksan ang TV. Nakaupo silang tatlo sa sofa, handang makita ang mga guho ng orphanage. Bandang 1 AM ngayon, nagkaroon ng malaking sunog sa orphanage malapit sa Old Shantytown.
Nang dumating ang mga bumbero, wala na sa kontrol ang apoy at nagsimulang kumalat sa mga kalapit na construction site. Matapos ang pagsusumikap ng mga bumbero, naapula ang apoy bandang alas 7 ng umaga ngayon. Gayunpaman, ang orphanage at ang bagong itinayong Irving skyscraper ay nasunog na lahat ng mga balita ng mga skyscraper. At ang Irving skyscraper ay nasusunog. Ga! Narinig ni Irving ang balita at tumalon ng whoosh. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa balita. Imposible. Paano ito naging posible? Ang aking gusali. Si Cody at si Kuya Zo ay mukhang mapait din. Hindi nila akalain na susunugin nila ang Irving skyscraper sa tabi ng orphanage. Ang Irving skyscraper ay bagong gawa at hindi pa ito nagamit ng isang araw. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Sa sobrang galit ni Irving ay sinipa niya ang TV, naputol ito. Bumagsak ito sa lupa at gumawa ng chi-chi na tunog, ngunit walang pakialam si Irving. Magkano ang halaga ng isang TV? Ang inalagaan niya ay ang Irving skyscraper. 2 beses nang nawasak ang skyscraper ni Irving mula nang simulan ang pagtatayo. Ang unang 2 beses ay ginawa ni Terence, ngunit sa pangatlong beses, sinunog niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Ito. Master Irving, hindi namin alam na makakaapekto ito sa skyscraper ng Irving. Nabahala si Cody, sinunod ko lang ang mga tagubilin mo at nakakita ako ng lagay ng panahon na madaling sunugin. Master Irving, sinunod ko lang ang utos mo at nagbuhos ng gasolina sa apoy. Sabi ni Elder Zo na may mapait na mukha. Siya at si Cody ay hindi eksperto sa lugar na ito, at wala silang anumang karanasan. Paano mahuhulaan ni Cody ang sunog? At si Elder Zo ay nakatutok sa cultivation, hindi niya malalaman na ang apoy ay makakaapekto sa Irving skyscraper. Hindi mo kasalanan. Walang magawang iwinagayway ni Irving ang kanyang kamay at umupo sa lupa. Kung alam niya na ang sunog ay magdudulot ng ganoong kalaking problema, sana ay binigyan niya ang orphanage ng mas maraming pera o nagtayo ng bagong orphanage para sa kanila sa ibang lugar. Gayunpaman, huli na para sa mga pagsisisi. Naabot ni Irving ang kanyang layunin, ngunit ang presyo na kailangan niyang bayaran ay masyadong mataas. Inaasahan ni Cody na kumita ng mas maraming pera mula sa proyektong ito upang mabayaran ang utang, ngunit tila walang kabuluhan iyon. Buong araw siyang nakasimangot. Gayunpaman, kumpara kina Cody at Irving, ang orphanage ay nasa mas mahirap na sitwasyon. Kung wala ang ampunan, maaari lamang dalhin ng matandang din ang mga bata at umupa ng murang duplex apartment. Higit sa 100 bata ang inipit sa isang 300 metro kwadrado na silid. Hindi naman masyadong masikip. Nakakuha nga si Akira ng malaking halaga para sa orphanage, ngunit hindi ito sapat para muling itayo ito. Kung tutuusin, hindi naman nila kayang itayo muli ang lumang bahay, di ba? Kinailangan nilang muling itayo ito ng maayos, at ang pera ay para sa pang-araw-araw na gastusin ng ampunan. Kung kinuha nila ito sa bangko at ginamit sa ampunan, hindi ito magiging sapat. Ano ang gagawin nila pagkatapos nilang gamitin ito? Ang mga kayamanan ni Akira ay nagkakahalaga lamang ng halos 5 milyon. 5 milyon. Hindi magiging problema kung simpleng bubuo lang ito. Gayunpaman, kung ang lahat ng mga pansuportang pasilidad ay itinayo, malamang na hindi ito sapat upang bilhin ang mga kagamitang pansuporta. Ang apoy na ito ay maaaring ginawa ng kumpanya ni Irving. Hindi nila ito inilagay ng maayos at nasunog ang kanilang sariling kumpanya sa malapit. Sa tingin ko karapat-dapat sila, galit na sabi ni Ken. Deserve nila ito. Ang Cody na iyon ay malamang na darating at makipag-usap sa amin muli tungkol sa lupain. Sa pagkakataong ito, kailangan nating baguhin ito kahit anong mangyari. Bamantong hininga ang matandang punong guro at walang magawa, talagang hindi namin kayang saktan ang Hidden House Hale. Kung noon pa man. Sigh. Ang gustong sabihin ng matandang punong guro, kung ito ay sa nakaraan, sineseryoso ba niya ang isang maliit na tagumpay tulad ng pamilya Hale? Ngunit ngayon, ang Hidden House Hale ay isang malaking puwersa sa kanya.
Gayunpaman, hindi gaanong alam ni Akira ang nangyari noon, at ayaw itong pag-usapan ng Dean kung sakaling lumapit sa kanya ang kanyang mga kaaway at sirain ang kanyang mapayapang buhay. Paano kung pupunta ako at gagawin ko ang isa pang malaking misyon? Nag-isip sandali si Akira at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ito lang ang naiisip niyang paraan. Kinailangan niyang lumabas muli sa mga bundok. Kung hindi, saan siya magkakaroon ng pera para magpatayo ng isang ampunan? 1719. Hindi. Pinutol ng Dean at Ken ang kanyang pag-iisip, nakatakas ka na sa kamatayan sa huling pagkakataon. Kung pupunta ka ulit, hindi mo ba hinahanap si kamatayan? Buntong hininga, ano ang dapat nating gawin? Hindi naman tayo basta-basta makikisiksik dito sa isang kumpol ng mga tao, di ba? May katabi akong natutulog, mahirap man lang lumingon. Nag-aalalang sabi ni Turner habang nakatingin sa kapaligiran. Turner sis, bakit hindi mo hahanapin ulit si Terence bro? Hindi ba siya nakakuha ng maraming kawang gawa para sa ating ampunan noong nakaraan? Pahiwatig ni Ken. Ang oras na iyon ay ang limitasyon. Karamihan sa mga tao ay nag-donate na ng pera. Paano natin sila mahihirapang muli? Umiling si Turner, plus, I'm not on good terms with Terence. Mukhang mababa ang tingin niya sa akin. Ayokong mahirapan siya. Mababa ang tingin sa'yo. Parang hindi. Napaisip si Ken, minalas kita, pero pumunta pa rin ako para iligtas ka. Paano naging posible iyon? Sigh. Ito ay medyo mahirap. Nangako siya kay Terence, ngunit hindi niya ito masabi kay Turner. Hindi niya maintindihan ang ipinahihiwatig niya. Tama si Turner. Hindi natin laging mahihirapan ang iba kapag may nangyari. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Nakatulong na sila sa atin minsan. Paano natin sila muling guguluhin? Tumango ang matandang prinsipal. Oh. Tumango si Ken, ngunit iniisip niyang tawagan si Terence nang magkaroon siya ng pagkakataong magtanong kung may paraan siya. Parang si Turner sis ang ikakasal sa kanya in the future, kaya tama lang na may gawin siya ngayon para sa orphanage. Kung hindi, paano niya maiuwi ang Diyosa ng ampunan? Sa ngayon, ang pinakamalaking sakit ng ulo ay sina Irving at Goldie. Wala na sila sa mood makipag-ayos sa orphanage. Ang pakikipag-ayos ngayon ay parang pagnanakaw sa isang nasusunog na bahay at nag-iiwan sa pulisya ng isang bagay na gagamitin laban sa kanila. Siyempre, ito ay pangalawa lamang. Ang pangunahing bagay ay ang bagong gusali Irving ay nasunog muli, at siya ay talagang malas. Mula nang magsimula siya sa kanyang negosyo, hindi siya nagtagumpay sa anumang bagay. Ang pag-unlad ng real estate ay isang kabiguan mula pa noong una. Buti na lang at walang pakialam si Elderby sa mga bagay na ito, at kinuha ni Goldie ang lahat ng responsibilidad, kaya hindi niya sinisi si Irving. Sa ganang kanya, nakatuon si Irving sa kanyang paglilinang, at ang kumpanya ay ibinigay sa kanyang mga tauhan upang pamahalaan. Kasalanan ito ng lalaki ni Irving, at wala itong kinalaman kay Irving. Pagkatapos ng pulong ng maharlikang bahay, bumalik sina Terence at Yasi sa Starfield. Ayon sa kanilang kasunduan, ibabalik sila ni Terence sa Star West Village sa Agosto. Si Julian, Amara, at Chester, sa kabilang banda, ay bumalik sa kanilang mga bahay. Nagbago ang sitwasyon, at kailangan ng lahat na bumalik at maghanda. Sa katunayan, habang lumalakas ang lakas ni Terence, lumakas din ang kanyang paningin. Sa kanyang mga mata, ang mga marangal na bahay ay walang espesyal, kaya hindi siya masyadong interesado sa asosasyon. Gumagawa lang siya ng pangalan, at ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay sina Chester, Julian, at Amara pa rin. Para naman sa mga pamilyang nasa likod nila, ayos lang basta huwag lang siyang guluhin. Natanggap ni Terence ang tawag ni Ken sa kanyang pagbabalik, at sa kanya lang nalaman na ang ampunan ay nasunog at naging abo. Ang nakakatawa ay ang gusali ni Irving ay nasunog din hanggang sa isang kalansay, at kailangan nilang itayo ito muli. Ken, sinasabi mo na may kinalaman si Irving sa sunog. Naunawaan ni Terence ang pinagbabatayan ng kahulugan. Lahat tayo ay pinaghihinalaan, ngunit wala tayong anumang ebidensya. Dagdag pa, ang kanilang gusali ay nasunog, kaya iyon ang kanilang palusot.
Bata pa si Turner Ken ngunit matalino, nakikita niya ng malinaw ang mga bagay-bagay. Nako, hindi ko kailangan ng ebidensya para gumawa ng anuman. Kailangan kong humingi sa kanila ng pera. Si Terence ay hindi kanta-amara, sapat na para sa kanya na maghinala lang sa kanya. Naisip ni Terence sa kanyang sarili, nangangati na naman ba itong binti ni Irving? Gusto pa niyang sirain. Mukhang kailangan niyang humanap ng isa pang pagkakataon para matakpan siya pagbalik niya. Speaking of pera, sabi din ni Ken, Kuya lalaking magnanakaw, pwede mo bang bigyan ng pera ang orphanage? Lalaki kang magnanakaw, kaya dapat napakayaman mo. O baka may pupuntahan si Turner sis, ayaw mong makipagsapalaran di ba? Si Ken ay karaniwang humihingi kay Terence ng pera, ngunit hindi siya napahiya. Siya ay kumikilos na parang siya ay nasa kanan. Sa ganang kanya, kung gusto ni Terence na pakasalan si Akira, dapat man lang ay magbigay siya ng pera sa kasalan, di ba? Alam mo ang tungkol dito. Nagulat si Terence sa pagsusuri ni Ken. Tila sinabi sa kanya ni Akira ang nangyari noong araw na iyon. Akala ko. Paanong nagkataon lang? Sabi ni Ken. Sinabi ko lang sa iyo na may nangyari kay Turner sis, at pinuntahan siya ng lalaking magnanakaw. Ha! Walang magawang ngumiti si Terence. Naisip niya, hindi ako lalaking magnanakaw. Kahit sinong disenteng lalaking magnanakaw ay matagal nang namatay, paano ako magkakaroon ng pera? Magkano ang halaga ng orphanage? Hindi ako sigurado. Ngunit ang muling pagtatayo nito ay maaaring magastos ng malaking pera. Nag-aalala si Turner sis at ang principal. Sabi ni Ken. Sige, mag-iisip ako ng paraan para malutas ito. Sumangayon si Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Hindi siya busybody, pero sa relasyon nila ni Akira, hindi niya ito basta-basta mapapansin. At saka, nakita niya kung gaano kahirap para sa mga bata sa orphanage, at ngayong sumiklab ang apoy, tiyak na mas matindi pa ito. Maghihintay ako ng magandang balita mo, salamat, lalaking magnanakaw. Tuwang-tuwa si Ken nang marinig ang pagsang-ayon ni Terence. Ken, hintayin mo ang balita ko. Sabi ni Terence. Okay, salamat, kapatid na lalaking magnanakaw. Muli namang nagpasalamat si Ken kay Terence, huwag kang mag-alala, tutulungan kitang ilihim ang iyong pagkakakilanlan. Hehe, sigurado. Pakiramdam ni Terence ay walang magawa sa batang ito. Kahit na ang kanyang huling pangungusap ay halos isang banta, ibig sabihin na kung hindi tumulong si Terence, sasabihin niya kay Akira ang kanyang pagkakakilanlan. Si Terence ay hindi nakaramdam ng anumang disgusto dahil hindi ginawa ni Turner Ken para sa kanyang sarili. Siya ay kapareho ni Akira, ginagawa ito para sa orphanage. Anong problema, Shield bro? Sabihin mo kay Yasi. Tanong ni Yasi matapos makitang sumimangot si Terence. Yung tulala na si Irving, sinunog niya ang orphanage at ang bagong gawa niyang skyscraper, naghahanap lang siya ng gulo. Sa tingin ko kailangan niya ng bugbugin, kaya naghahanap siya ng gulo. Sabi ni Terence sabay kibot ng balikat. Ah! Hindi pwede, di ba? Nasunog na naman. Malas talaga ang lalaking ito. Yasi nakalabas ang kanyang dila sa subconsciously nang marinig niya na ang skyscraper ni Irving ay nawasak muli. Ang lalaking ito ba ay isang uri ng jinx? Kung hindi, hindi naman magiging malas ang mga ordinaryong tao, di ba? Q. 1720. Ang kanyang malas ay pangalawa. Ang susi ay ang mga bata sa ampunan ay walang matitirhan ngayon. Sila ay umuupa ng isang atek na higit sa 300 metro kwadrado. Ito ay masikip, at hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Magkano ang gasto sa muling pagtatayo ng isang ampunan? Tanong ni Terence. Hindi masyadong sigurado si Yasi pero kung sarili natin ang lupa, maiiwan na lang tayo sa construction fees. Shield bro? Tanungin mo si Fatty Boy, di ba construction specialist siya? Paalala ni Yasi. Oo, tatanungin ko siya. Sabi ni Terence habang tinatawag ang matatabang Lane. Boss! Nakabalik ka na. Si Fatty Boy ay isa sa mga nakakaalam, kaya narinig niya ang tungkol sa pagkahulog ng bahay yak.
Masaya rin siyang malaman na ang aplikasyon ng bahay ni Kang na maging isang noble house ay nabigo. Dahil doon, wala nang kompetisyon ang bahay Kang. Si House Lane ay tataas din sa katayuan na tulad nito, at ang kanyang pangalan ay magiging mas kilala rin. Pagkatapos ng lahat, siya ay tagasunod ni Terence. Inaasahan ni Celestio Lane, Fatty Boy name, na darating ang araw na ito. Sa ngayon, may kalamangan siya sa alinman sa mga marangal na bahay, dahil isa siya sa mga unang tagasunod ni Terence. Hindi pa, on the way na ako. May itatanong ako sa iyo, sabi ni Terence. Gusto kong magtayo ng bahay ampunan, at kasama ang lupa, magkano ang magagastos? Napakurap si Fatty Boy. Hindi niya maintindihan kung bakit ito itatanong ni Terence, ngunit sumagot siya ng totoo, ang pagtatayo ng isang orphanage ay depende sa kung ano ito. Kung magtatayo tayo ng isang mas malaki, ito ay magiging parang isang paaralan. Halimbawa, ang mga orphanage sa malalaking lungsod ay may mga dormitoryo, activity room, library, at iba pa. Ang ilan ay mayroon ding sariling kindergarten, elementarya, at sekundarya. Kung ang lahat ng ito ay magkakasama. Ang mga pasilidad ay binili, ito ay hindi bababa sa 200 milyon. Napakarami. Tanong ni Terence, nagulat. Siyempre, kung magtatayo lang ng isang napaka-ordinaryong bahay ampunan para mabuhay at makakain ng mga ulila, sapat na ang ilang milyong dolyar. The thing is, boss, anong gusto mong itayo? Sabi ni Fatty Boy. Kung gusto nating buuin ito, natural na kailangan nating gawin ito sa isang hakbang at buuin ito ng mas mahusay. Narinig ni Terence ang utos ni Matabang Lane at naramdaman ang pagpintig ng kanyang ulo. 200 milyon. Paano nagkaroon ng ganoon karaming pera? Pero kung iisipin, kung totoo ang sinabi ni Matabang Lane, at lahat ng pasilidad ay naitayo, ang buong orphanage ay hindi bababa sa isang maliit na unibersidad. Mangangailangan talaga ito ng maraming pera. Ngunit hindi niya nais na muling itayo ito tulad ng dati. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalaki ang kailangan. Kaya naman natin itong hakbang-hakbang at dahan-daang itayo. Sa mga hindi naman kailangan sa ngayon, tulad ng computer center, library, stadium, at iba pang mas mamahaling pasilidad, hindi muna tayo mag-i-invest sa kanila pansamantala. Kung magtatayo lang tayo ng mga dormitoryo at cafeteria, sapat na ang ilang milyon. Kung mayroon tayong sariling lupa, hindi na natin ito kailangan. Ngunit ang mga kama, mesa, at lahat ng iba pang pasilidad ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon, sabi ni Fatty Boy. May pera ka pa ba? Tanong ni Terence. Talagang makakalabas ako ng ilang milyon. Kung sobra, makakaapekto ito sa operasyon ng kumpanya. Sabi ni Fatty Boy. Kalimutan mo na, ako mismo ang mag-iisip ng paraan. Gumastos si Terence ng 100 milyon sa pagsusulit sa Ice Palace, at ang panig ni Matabang Lane ay medyo mahigpit sa pera. Dagdag pa, ang kumpanya ng gamot ay umuunlad pa rin ng napakabilis, hindi niya magagawa ng walang pera. Boss, ito. Nahihiya talaga ako na ikaw mismo ang mag-isip ng paraan. Medyo nahiya si Fatty Boy. Okay lang, naiintindihan ko ang iyong mga paghihirap. Nagtataka si Terence kung saan siya kukuha ng 200 milyon. Bagamat humihiling sila na humiram sa mga marangal na bahay, at anumang noble house ay magpapahiram sa kanila ng pera, maiisip pa rin ng mga tao na bina-blackmail sila ni Terence. Naisip ito ni Terence at naisip ang matanda. Kumita siya ng kaunting pera mula sa mga misyon ilang taon na ang nakalipas, tama ba? Ito ay hindi bababa sa ilang 100 milyon, at nadama ni Terence na dapat niyang hilingin sa matanda ang ilan. Dinial niya ang telepono ng matanda, at ang tamad na boses ng matandang Linford ay nanggaling sa kabilang linya. Terence, ano ba? Naayos mo na ba ang lahat dyan? Oo, naayos na ang lahat. Tumawag ako para manghiram ng pera sa iyo. Sabi ni Terence. Mahiram ng pera. Hindi, ayoko. Diretsyong sabi ni Old Linford. Hindi. Saan napunta ang perang kinita ko sa mga misyon na ginawa ko? Huwag mong sabihin sa akin na iilang 10 lang talaga ang yuan para sa isang misyon. Napansin ni Terence na parehong nakakatawa at nakakainis ang mga salita ng matandang Linford.
Hindi ko gustong makipagtalo sa iyo noon, ngunit may gagawin talaga ako ngayon. Sandali lang, may ipapadala ako sa'yo. Hindi sinagot ni Old Linford ang tanong ni Terence. Oh! May itatanong pa sana si Terence nang ibinaba ng matandang Linford ang tawag. Hindi nagtagal, nakatanggap si Terence ng mensahe sa kanyang telepono. Binuksan niya ito at nakita ang isang bungkos ng mga larawan ng mga bill. Pinalaki ito ni Terence at tiningnan itong mabuti. Ito ay ilang mga resibo ng donasyon at mga singil sa paglilipat ng pera. Medyo natahimik si Terence nang makita niya ito. Tila sa lahat ng mga taon na ito, naibigay ng matandang Linford ang lahat ng kanyang pera sa kawang gawa. Iniisip kung gaano kakuripot ang matandang Linford sa bahay, kumirot ang puso ni Terence. Napagkamalan niya ang matanda noon, iniisip na siya ay maramaw hanggang mamatay, hindi gumagastos ng pera ngunit kumikita sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng mga dayami na sandalyas. Ngunit ngayon tila ang matandang Linford mismo ay talagang hindi nasiyahan sa anumang bagay. Ang perang ginamit niya sa paglikom kay Terence ay malamang na lahat ay kinita mula sa kanyang serbisyong medikal sa nayon, at ang kanyang mga serbisyong medikal ay halos lahat ay libre. Maliit lang ang kinita niya noong bumili siya ng gamot. Hindi naging madali na palakihin si Terence gamit ang kita na ito. Bumantong hininga si Terence at tahimik na tumawag pabalik. Natanggap mo na. Diretsong tanong ni Old Linford. Naging mahirap sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. Sabi ni Terence. Haha, wala yon. Ano ang gusto mo ng pera? Ngumiti ang matandang Linford. Katulad din ng ginagawa mo. Nasunog ang isa sa mga orphanage ko. Gusto ko itong itayo ulit at gawing first-class orphanage. Kaya nga kailangan ko ng pera, sabi ni Terence. Kaya ganyan. Gusto mo pa bang tuparin ang misyon? Tanong ng matandang Linford. Ito ay isang mabilis na paraan upang kumita ng pera. Kung gusto mo, tutulungan kitang maghanap. Sige. Nagnganga si Terence at sumang-ayon. Tulungan mo akong bantayan. Kung may misyon, maaari mo itong ipakilala sa akin, ngunit pinakamahusay na huwag lumayo. Hahanapin kita. Baka wala ako nito. Kung gagawin ko, taken ulit kita. Sabi ni Old Linford. Binaba ni Terence ang tawag at umiling. Akala niya ay umalis na siya sa mundo ng martial arts, ngunit hindi niya inaasahan na kailangan pang magmisyon muli. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.